Konting lakad-lakad lang at nandito na agad tayo sa Azure Beach Club na ito. Nandito po yung pangalan ng pinakang resort na ito. At andito din sa gilid nito yung ating pagliliguan na swimming pool. Talaga namang wala man lang katao-tao. Parang ang sarap maligo dito. O tingnan nyo nga naman yan. Halos hindi nga mahulugan ng karayo at nag-e-enjoy sila. Siyempre dahil nga summer ay susulitin ng bawat isa ang kanilang staycation sa paliligo. Dahil masarap sa pakiramdam kapag nagbababad sa tubig sa ilalim ng tirik na araw at mainit na panahon. Marami nga po palang swimming pool dito pero itong malaki na to sa gitna yung tinatawag nilang wave pool na nagkakaroon ng malakas na alon kada isang oras at nasa 10 to 15 minutes siyang umaalon o diba? Para kang nasa dagat. Swimming pool pero umaalon tapos nasa gitna pa siya ng syudad. Saan ka pa? Namasyal nga kami at inikot namin ang lugar dito. Meron po pala mga swimming pool na private kasi para lang siya sa mga resident ng Azure na to. O diba? Sana all may-ari ng condo sa Azure. Shout out sa inyo dyan. Napakapino nga ng kanilang white sand dito. O diba? May beach volleyball pa sila dito kapag gusto nyong maglaro. At naandito kahit hindi ka pumasok doon sa poolside ay makikita mo yung mga taong naliligo na talaga namang enjoy na enjoy sa kanilang swimsuit attire, beach attire. Isa nga po pala sa pinaka mahigpit na patakaran dito sa Azure Beach Pool ay dapat naka-proper swimming attire ka. Kasi nako, maya-maya ang pito ng mga nagbabantay kapag hindi man tama ang iyong suot na panligo. Talagang hindi ka nila papaliguin, kailangan magpalit or bumili ng napakamahal na swimming attire dun sa loob na malapit sa beach. Na-experience po namin yan dito kaya kayo ay dapat nakahanda. Nung dumaan nga kami sa part na to, sa court, ay meron naglalaro ng volleyball. Ang mga girls dito ay talaga namang seryosong-seryoso sa kanilang laro at naka-uniform sila. Pagkatapos nga namin mamasyal at makita yung mga beach doon, ay syempre magutom na. Bibili na po tayo ng pang-dinner dito sa Lawson kasi ito yung una namin nakitang convenience store. Kompleto din naman dito, parang 7-Eleven. Hahanap kami ng pagkain na i-oven or iinitin na lang para mabilis kami makakain. So dito kami namili. Napakaraming pagpipilian at alam nyo bang napakamura lang. Merong below 100 at merong hanggang 115 lamang. Rice meal na po yun. May chicken, barbecue. Bakit may hawak akong red horse dito? May grilled yempo. Basta wag nyo na lang pansinin yan. Kumuha lang kami dito ng tig-iisa kami at nakakuha din ako dito ng prutas na gayat na. Yan, pwedeng pang dessert at pupunta na po tayo sa counter para bayaran at painitin ang ating mga biniling pagkain. Bumili nga rin po pala kami ng malalaking tubig dito kasi walang tubig dun sa taas. Dapat bibili kayo ng sarili ninyong water. Bili na rin kayo ng mga drinks para lagay na lang natin sa ref dun kasi may ref naman sa taas para in case na gusto nyo ng malamig at may lasa, ay meron kayong iinom-inumin para hindi na kayo bumaba. Time to pay. So ito, nagbayad na po kami ng aming mga pinamiling grocery at kung anek-anek na chicha or pagkain at nag-intay din kami ng ilang minuto pa para initin yung aming mga biniling pagkain. Pagkalabas namin ay eto't medyo madilim na. Paakyat at pabalik na po kami sa aming room. Sa dulo na walang aircon. Ay, init. Sarap. Ano na pala? Ganito din mga kaon. Yung ref nga po pala dito ay may sarili na siyang ice maker. So, pwede kayong gumamit ng tube ice kung gusto nyong malamig ang inyong inumin. Ilagay nyo lang dyan at kayo na rin bahalang magmano-mano, maglagay ng tubig para maya-maya ay merong matigas na yelo. Pare-pareho na nga kaming gutom dito. So, habang mainit pa ang pagkain, ay tara, kaibigan! Kain tayo. Dahil busog na at bilang pampalipas oras, ay maglalaro kami dito ng Scrabble. Saan talaga yung magandang libangan yung mga ganitong laro na kung saan ay gumagana ang ating utak. Ito yung tinatawag na mind games, talagang nare-refresh. Lalo na dito sa Scrabble yung ating vocabulary. Maya-maya nga pagkatapos namin maglaro, pagkatingin ko dito,
Sa taas ay madilim na at gabi na. Ilang room na nga nakasindi ang ilaw. Napakaganda tingnan dito sa taas. At kahit hindi tayo singerist, ay ayan, kakanta tayo dito sa ating video. Kaya na talaga naman, syempre hindi naman nakakahiya kasi kayo lang ang nandyan. At sakto lang naman yung lakas ng sound. Bawal kasi ditong sobrang lakas. Napakasaya ng ganitong banding. Promise, hindi nyo to pagsisisihan. Kaya kung napapaisip ka at nagbabala ka, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ito na nga mga kanoo, yung mga oras na kami aakyat na sa penthouse, iniintay namin si Kuya Guard na mag-a-assist sa amin papunta sa taas kasi yun ay merong security lock. Ito na nga, dumating na siya, naglalakad na kami sa hagdan. Yun na yung ika-20th floor or yung pinaka view sa taas. Itong itsura niya talaga napakatahimik, walang masyadong tao. Kitang-kita mo yung view sa taas dito sa highway at syempre yung loob din. Ito pala upuan. Bawal na daw? No, okay. May CR din. Wow, di niya maganda. Kita mo yung loob. Ang lula. Sobrang taas nga dito. So dahil takot ako sa matataas, ay parang hinihila yung paa ako kapag titingin ako sa baba. Kitang-kita yung parang pagka-triangle or medyo heart shape ng Azure. Napakaganda ng pagkakagawa ng lugar na to. Nasa gitna nga nito yung mga paliguan or swimming pool na pinuntahan natin kanina. Napakaangas ng kanilang mga ilaw kapag gabi. Hanggang sa pagpapatuloy ng vlog na to, maraming salamat sa panonood.